Candy thermometer, dapat po ma-reach natin yung 150 degrees Celsius. Or kung wala naman po, dapat ganito po yung magiging texture niya, yung consistency niya na hinahanap natin. Kapag inangat natin yung kutsara guys or yung spoon, ayan po parang thread na po siya, hindi na po siya masyadong napuputol. Eto po, pag ganito, ready na po ito, patayin na natin yung apoy. Then ilalagay na natin yung ating baking soda. Then haluin natin siya agad. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung baking soda. Then, hayaan lang natin na mawala konti yung ibang bubbles. Then, ito transfer na natin siya dito sa ating baking pan. Ilalagay natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay ako ng baking paper. Then, ibubuhos natin siya agad. Hahayaan lang natin mag-set ito ng 1 hour hanggang sa tumigas na siya. Huwag nyo na siyang galawin guys para hindi po mag-collapse yung inyong caramel crunch. Ganyan lang siya. Then, after 1 hour, ito na yung ating caramel crunch. Matigas na siya. Ngayon, i-divide natin siya. Hatiin natin siya sa dalawa. Yung kalahati, i-cut natin siya into cubes para sa ating toppings. Then, yung kalahati naman, durugin natin siya ng medyo pino lang para naman dun sa ating filling, sa ating cake mamaya. Ayan, na-chop na natin pareho yung ating pang-filling at saka yung ating pang-toppings mamaya. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap para hindi po siya mahanginan. Then, iset aside lang muna natin. Gagawin naman natin ngayon yung ating chiffon cake dito sa pag ganito na yung texture, pwede na nating ilalagay yung ating sugar, pa konti-konti lang po. Pagkatapos nating ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed sa high, then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa maging stiff peaks na siya. Ganito po dapat yung consistency ng ating meringue guys para hindi po bumagsak yung inyong cake. Ayan, dapat tayong-tayo po siya at kapag tinaob nyo yung inyong bowl, hindi na po siya nahuhulog. Ngayon, ilalagay na natin, maglagay lang tayo dito ng konting portion ng meringue dito sa ating butter. Then, i-mix natin siya para hindi po masyadong mabigat mamaya kapag nilagay na natin siya doon sa ating meringue. Sa pag-mix naman, dapat cut and fold method lang yung gagamitin natin. Huwag na huwag po natin i-overmix yung ating mixture para hindi po bumagsak yung inyong cake. Ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating meringue. Then, continue lang yung paghalo natin hanggang sa magiging pantay na yung kulay natin. Wala na po tayo nakikitang yellow dito sa ating mixture. Kapag pantay na yung kulay ng ating mixture, ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ang gamit ko dito ay 6x3. Pwede po kayong gumamit ng 8 inches ng 2 layer. Ito po kasi 4 na layer yung ginamit ko dito or ginawa ko. Then, itatap lang natin siya ng ilang beses para mawala po yung air bubbles. I-bake na natin siya ngayon dito sa ating naka-preheat na oven ng 30 to 40 minutes. Then, pagkatapos natin siyang i-bake, itataob lang natin siya. Ayan, then palalamigin lang natin siya.
yung inyong whipped cream kasi ang mangyayari po kapag na-overbeat nyo siya, magka-curdle siya and worse po magiging Gumamit lang pala ako dito ng spatula para malagyan ng design yung ating cake. Kung meron po kayong cake comb, pwede nyo pong gamitin yon. So, malamig yung ating cake. Sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang videos. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.